problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 na umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1. Samantala, napapakinggan at napapanood din po tayo ng live ngayon sa RP World Service, ang digital platform ng Presidential Broadcast Service. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At napakahalaga ng pag-uusapan din natin ngayon na may kinalaman sa pag-aalaga ng ating mga ngipin. Hindi lang yung pag-aalaga ng ngipin natin, kundi paano natin mareremedyohan ng maayos yung mga problema natin sa ating mga ngipin. Kasi meron pong nabasa tayo na merong isang palang nangyayaring infection sa ating ngipin na kung minsan ay nakumakalat o
kumakalat no sa ating mukha, sa ating mata at sa ating brain o sa ating utak. At usually po ay nagkakaroon ng delayed no sa treatment nito kaya siya kumakalat. Pero ngayong umaga makakasama natin no ang isang naging kasama nga no dito sa tinatawag na ALIVE o yung Ateneo Laboratory for Intelligent Visual Environments at siya po ang namumuno dito. At ito ay may kinalaman dito sa AI Dental Assistant at ito ay napaka-accurate daw po. Dahil dun sa nabanggit natin na sakit, kailangan pala dun sa traditional diagnosis o dun sa pagtitingin, dun sa nabanggit natin na sakit na ito, yung odontogenic sinusitis. Kasi karaniwan pala itong kondisyon na ito, minsan ay napapagkamalan lang natin o nami-misdiagnose na isang general sinusitis. Pero kakaiba nga po ito, no? At minsan, sabi nga natin kanina, ay kumakalat at nagiging dahilan po ng infection at yung infection ay maaring kumalat sa mata, sa ating mukha at sa ating utak. At itong pag-uusapan natin ngayon na AI Dental Assistant na ito ay hindi na kailangan yung kolaborasyon kasi usually dun daw sa traditional diagnosis kailangan may kolaborasyon pa sa pagitan ng mga dentist at sa otolaryngologist. Nako, medyo mahirap yung na yon, yung word na yon. Pero karaniwan daw pagka yung mga ganon doon sa traditional diagnosis na yon, nagkakaroon ng delayed treatment. Pero dito alamin natin sa ating makakausap, tulad ng sinabi natin, ang head ng Ateneo Laboratory for Intelligent Visual Environments o ALIVE, si Dr. Patricia Angela R. Abu. Ma'am, maganda umaga po, Doc. Magandang umaga, Ma'am. Okay, ayan. Opo. Opo, magandang umaga po. Ito nabanggit natin kanina at kaya po natin kayo tinawagan ay dahil dito sa nabalitaan natin na isang AI dental assistant para doon sa mga sakit sa ating ngipin, sa mga gums, na kumbaga ay nakakakita ng mga sakit na kailangan pa ng collaboration ng mga professionals para makita natin at ma-treat agad yung sakit na yon. So, una-una, ito palang AI Dental Assistant na ito ay isang software, Doc Patricia. Pwede niyo po ba itong maipaliwanag? Okay, itong ating na-develop na software, ang team na kasama ng ALIVE, ito ay isang grupo na katrabaho ko rin ng mga researchers sa Taiwan at kasama namin ang mga dentista sa isang ospital sa Taiwan. Aha. Okay. So, marami naman ng mga preliminary work na mga nagawa kasama ang grupo sa paggamit na itong mga dental images na to. So, ang unang step is ma-detect yung kada isang ngipin dun sa image, dun sa DPR na tinatawag. So, ito yung X-ray image ng ating mga ngipin. So, maraming mga kailangan i-detect ang ating mga dentista dun sa image na yon. Ito ang ating pinapakita. At ang isa sa mga yon na na-discover ay paggamit na itong image processing techniques, tsaka mga deep learning papuntang AI, kaya siya tinawag na deep learning assisted dental assistant siya. Kasi gamit ang ma-enhance itong mga image na to para maging evident o mas mapalinaw yung mga region dyan na kailangan ng ating mga dentista. So, ang hinahanap namin dito para i-automate siya, maging automatic siya, is yung dulo ng ngipin, yung root ng ngipin. So, puro upper tooth ito. Upper tooth
Kapag medyo malapit siya dun sa may floor ng sinus natin, ito yung nade-diagnose gamit yung nade-detect siya na malapit dun sa sinus floor. So isa itong senyales na kailangan matingnan kung ang pasyente ay prone or merong odontogenic sinusitis. So yun nga, Doc Patricia, yun muna siguro, ito kasi nakakapag-detect nga siya accurately, nung sinasabi natin na sakit na odontogenic sinusitis na sabi dun sa isang article, karaniwan na papagkamalan lang natin na parang irregular lang na sinusitis. Pero dito ay nadidetect niya. At nabasa natin nga doon sa article na usually bago ito ma-detect, kailangan may collab muna, may collaboration sa dentista at saka doon sa medyo mahirap na word na otolaryngologist. So, pero dito sa dito sa software na ito ay hindi na kailangan yung mga collab na ito agad-agad na nadidetect natin. So, ano ba itong odontogenic sinusitis? Ang kaibahan niya doon sa regular sinusitis? Yun din sana yung gusto nating linawin. Okay. So, ako yung nandun sa may AI field. Okay. So, Doc Patricia, okay, yes. Bago po natin ito i-elaborate at maipaliwanag, siguro magpapaalala lang po tayo at babalikan po natin yung naiwan natin na tanong sa inyo. Okay. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sino man. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong Dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balikan natin si Dr. Patricia Angela R. Abu, ang head ng Ateneo Laboratory for Intelligent Visual Environments o ALIVE, at pinag-uusapan natin ang tungkol dito sa AI Dental Assistant. Doc, ayun, naputol tayo dun sa pagpapaliwanag kung ano ang nagagawa nito at ano itong odontogenic sinusitis versus dun sa regular o yung general sinusitis. So yung ontodontal sinusitis nga, isa itong mas specific na type ng sinusitis. So yun din yung kailangan naming klaruhin, na kailangan pa rin ng kolaborasyon galing sa amin na mga nagde-develop ng software tools na ito, kasama ang ating mga dentista at otolaryngologists. No, importante sila dito para ma-check talaga kung tama ang output ng ating mga system at kung tama yung mga na-detect kung meron ngang ontodontal sinusitis gamit itong mga imahe na ito. No? So, kailangan, yun yung maganda sanang maklaro dito, na kailangan pa rin natin ang kooperasyon ng mga ating yung mga practitioners natin, yung mga professionals. As well as otolaryngologists. Okay. So, kailangan pa rin natin ito bukod dito sa tool na ito. Ang tool na ito, ang goal natin dito is mabigyan natin ng assistance ang ating mga medical practitioners para magkaroon ng higher accuracy, mas mataas yung ma-automate natin yon, mas mabilis siyang ma-detect ng system. Alam natin na para mas mabilis yung detection niya, kayang gawin ng isang software at magamit ang oras ng ating mga medical practitioners na umarap sa ating mga pasyente. So, itong tool na ito ay makakatulong para mapabilis yon. Ma-detect yun dahil paggamit lang ang ating naked eye at ang raw image galing dun sa x-ray, hindi siya ganun ka-evident. So, kailangan, ang contribution ng study na ito ay gumamit ng mga image processing techniques para ma-highlight, no? Mailabas itong mga importanteng parte ng imahe na tinitignan ng ating mga dentista. Okay. So, Doc, ito yung sinasabi kanina kasi, no? Kasi yung itong AI na ito ay nakaka-detect na accurately nung problema sa odontogenic sinusitis. So ano ba yung wala ba tayong nararamdaman kung halimbawa meron tayong ganito, o hindi natin na-distinguish talaga kung ano ang difference nito doon sa general sinusitis? Meron bang ano ba yung mga dapat nating malaman at maramdaman? So, gaya ng nasabi sa aming study at sa aming kakolaborator na dentista, is itong general sinusitis na ito, madalas ang mga madalang na nararamdaman na may sakit sa ngipin. So, yung mga general sinusitis na mga simptomas na nararamdaman, meron pa rin yon, pero yung
pero yung sakit sa ngipin bihira. So Mm. madalas pupunta tayo sa magpa-check ng ating Okay. sinus, no? Okay. And then kailangan ng maraming tests para gawin yon. And then isang category nga, so madalas is na nadadiagnose siya as general sinusitis. Ang makakatulong kung magkaroon ng test, usually ang gamit doon CT scans para magkaroon ng analysis para doon at magkaroon ng ma-detect at ma-diagnose. So gamit din itong tool na ito, gamit yung mga x-ray images. Ang isang advantage nito para sa ating mga pasyente ay para sa mga pasyente ay maiiwasan natin yung radiation na kailangan para dun sa CT scan na kailangan gawin para ma-detect itong odontogenic sinusitis. So isa siyang alternative tool para ma-detect ang odontogenic sinusitis. Ang advantage niya bali sa ating mga medical practitioners is that matulungan natin silang magkaroon ng mas mabilis na pag-analyze ng isang dental image, and then mas accurate hopefully kasi mas mabibigyan ng emphasis yung mga kailangan nilang hanapin doon sa isang image. At natutulungan din ng ating mga pasyente na mas cost-effective ngayon kasi hindi kailangan mag-CT scan. Kaya rin siyang ma-detect sa ating dental images. Ayun. At mabawasan ng radiation na makukuha ng ating mga pasyente kapag gumawa sila ng CT scan. Okay. Pero yung kunwari cost between CT scan at saka ito, meron din bang mas mababa ba ang cost? For the x-ray, yun po ang aking in terms of cost, mas cost effective, yes, with the radiation. Mas mahal din po kasi ang ating mga CT scan compared sa ating x-ray images. Oo, kasi sinasabi dito na kapag hindi natin, kumbaga pag na-delay yung pagtitreat o yung pagkaka-detect din dito sa odontogenic sinusitis, ano yung magiging effect nito sa ating katawan? Pag hindi ito naagapan ng maaga, of course, magkakaroon ng infection coming from tooth na yun nga, base sa ating medical practitioners, kakalat ito sa ating, gaya ng inyong na-mention na nabanggit kanina na kakalat na yun sa ilong at kakalat na hanggang. So yun yung critical part niya na mas magandang maagapan siya ng maaga para hindi mag-spread yung infection. Sa study nyo ba, Doc, kung halimbawa talaga nag-spread siya at hindi naagapan, ano yung pwedeng maging magiging epekto? Para po sa ating mga medical practitioners po yung yung tanong na yan. Okay. Ang atin po kasi ay yung pag-develop po ng software at paggamit ng mga AI tools para ma-assist ang ating mga medical practitioners. Okay. Pero dun po ba sa pag-aaral ninyo, meron tayong nakitang percentage ng ating populasyon na merong ganitong klaseng sakit o karamdaman? Ang nagawa po sa aming study ay gumamit nung mga images na galing sa ating mga dentista at may mga sample ito na mga normal na x-ray images na walang sakit or walang odontogenic sinusitis, at meron ding samples na may ontogenic sinusitis. So hindi talaga yung kung ilan lahat. Wala. Hindi. Okay. Ang na-cover po sa aming study ay yung mga numero ng mga imahe na meron at wala. So ilan yung mga nakita po ninyo doon sa inyong study? Sa study na yon, bali sa mga AI na mga developing tools, nagko-collecta kasi kami ng images para ma-train namin yung AI tool namin para makapag-detect kung present or not present ang isang sakit. Okay. Sa karamihan ng aming mga medical
related images alive, no. Kinokolekta namin 'yon. Bali ang goal namin is para ma-automate siya. So pag-aaralan namin, makikipag-collaborate tayo sa ating mga medical practitioners kung ano yung tinitingnan nila sa isang imahe. At tuturuan natin ang ating computer na mag-detect at bumasa kagaya ng ating mga medical practitioners. Yung accuracy niya, ilang porsyento, Doc? Ang na-report sa ating papel ay 98.2 percentage. Okay. Yun yung maganda ring maklaro, no, sa dito. Pag nagsabi tayo ng mga accuracy na napakataas na almost perfect, kailangan natin balikan kung ano ba yung datos, no, yung data, tsaka yung mga imahe na ginamit para dito sa study na to. Okay. So, ang ginamit na mga imahe dito is... maputol lang kita, ha? Sige, mamaya ipagpapatuloy natin kung ano yung mga imahe na ginamit dyan sa ating AI o dun sa ating software na yan, dun sa tool na yan. Meron lang tayong ilang mga paalala, Doc, at babalik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inilunsad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos Administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa.
at yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Anong latest? Usap-usapan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balikan natin si Dr. Patricia Angela Abu. Doc, yung naiwan natin kanina na na iyong pagpapaliwanag. Yun, ito na yung ating mga AI tools para magamit natin ito na maging ma-assist tayo na mag-solve ng mga problema, no? So kunwari ito, hindi lang naman siya ginagamit para sa medical, no? Marami itong mga models na ginamit namin dito, so nabanggit dito yung YOLO model, hindi lang namin ito ginagamit sa aming research na pang medical, no? Meron din kaming mga applications na mga transport related. Pag-detect ng traffic signs, pag-detect ng mga vehicle, pag-detect ng mga road damage, may damage ba yung roads natin o wala. Ito yung mga different, mga iba-ibang applications na pwede nating magawa gamit ang ating AI. Ayun. So ang goal natin dito ay maturuan natin magamit natin ng AI at maturuan natin ang mga computers na mag-isip at mag-isip kagaya nating mga human beings, diba? So parang ang isang eksperto na dentista, paano ba niya tinitingnan ang isang dental images para ma-detect niya kung meron ba itong odontogenic sinusitis o wala. So, kaya itong AI tools, ang expertise naming mga computer scientists ay malaman kung paano kung paano gamitin ito. Gamitin ito para magkaroon tayo ng impact at masolusyonan natin ang mga problema natin sa society. Kailangan natin ng collaboration. So, isang example ito na mayroon tayong collaboration kasama ang ating mga dentista para matulungan natin sila na masolusyonan yung iba nilang problema gamit ang AI. At isa nga dito ay ang pag-detect kung may odontogenic sinusitis ang given ang isang x-ray. Tinitrain natin ang ating computer. So, paano natin siya tinitrain? Kailangan natin silang bigyan ng images na merong odontogenic sinusitis at images na normal. No? Parang tinuturuan natin siya parang bata. Isipin natin na toddler yan. Paano natin siya tinuturuan ng numbers, diba? Binibigyan natin siya ng mga sample pictures na ito ang number 1, ito ang number 2, number 3. Turuan mo siya ng number 1 to 10 at pag tinest mo siya ng 1 to 10, alam ng bata yun dahil na-train natin siya ng 1 to 10. Pero pag tinanong mo siya ng number 37, hindi pa natin na-train yun. So, kailangan ngayon yung ating mga computers para mag-isip, hopefully kagaya ng human beings, no? So, kagaya ng ating mga eksperto. So, yun yung role namin as computer scientists. Nagpapit na itong tools, alamin, at makipag-collaborate sa ating mga experts, not only on the medical field, but also on different mga industry, tsaka different field of studies. So, Doc, para malaman. Sige po. Para malaman natin ano ba yung mga tinitignan nila sa isang image para masabi nila na merong odontogenic sinusitis. Na hahanapin nila yung dulo ng isang ngipin, gaano ito kalapit dun sa floor ng sinusitis. Kaming mga computer scientists, i-extract namin yung mga information na yan gamit dun gamit sa image. Kung makikita nyo dito, ang x-ray image natin, black and white. So, ang isang proseso na ginawa namin dito ay i-transform siya into
colored one, yung colored colored image para mas maging evident, no, yung mga kailangan ng mga ating mga dentista para ma-detect yun. So yun yung general thing na ginagawa natin dito. Minimitik natin, no, ginagaya natin paano nag-iisip ang ating mga experts at sinusubukan natin i-train ang ating computer. Na nag-isip ng gano'n. Ayun. So talagang kailangan pa rin ng human intervention. Parang ganun ba yun, Doc? Kailangan pa rin ng human intervention. Oo. Na ginagamit natin ay sila talaga ganun ka-perfect. Oo, kasi as a computer scientist, Doc Patricia, no, kasi sinasabi nila na kapag ito na yung ginagamit natin, yung mga artificial intelligence na ito o yung AI, mawawala na yung ibang mga trabaho, lalo na yung sa mga professionals, yung mga talagang practitioners. Ano mo doon take, Doc? Hindi siya sa mawawalan. No? Itong mga AI tools na dindevelop natin, ginagawa natin to para maging assistant, no? Mag-assist, mapadali, ma-automate yung mga routinary jobs o yung mga time extensive jobs na ginagamit natin. For example, kung ang ating medical practitioner ay titingin sa ating isang x-ray image ng 8 oras, pagdating na ng 8 oras, medyo syempre meron na tayong masakit na mga mata, minsan na siya, depende pa sa edad, malabong paningin. So bumababa ang ating accuracy noon, no? Nalaman naman natin yung pag nagbabasa rin tayo, kung nagbabasa tayo ng 8 oras, medyo malabo na yung paningin natin sa gabi, kaya kailangan natin. So, yun yung isang gusto nating magamit ang AI para matulungan tayo. Ang AI, pag napatakbo na natin yun sa isang computer, hindi yun napapagod. Hindi yun after 8 hours nalabo yung paningin. So, pareho pa rin yung kanyang pagtingin ang dental image. So, yun, tool siya. Tool siya. Okay. So, pag hindi siya sa mawawalan ng jobs, no, yung mga ibang ma-automate doon. Actually, it's a good time actually to scale up, no, parang hindi meron tayong mga bagong trabaho na magagawa dahil dito. So pag minsan meron tayong mga trabaho na makain sa oras. Gamitin natin ng AI tool para ma-assist tayo doon kasi medyo routinary yon. Meron namang step by step yon na kaya nating maituro sa isang computer. Kung 4 na oras natin siyang ginagawa sa isang araw, then ma-offload natin yung trabaho na yun sa isang AI assistant. Medyo i-check lang natin kung tama ba yung mga output niya at magagamit natin yung 4 na oras na yun sa paggawa ng mas mga importanteng bagay at mahahalagang bagay na makakapag-contribute. Oo. At saka bukod doon, Doc Patricia, no, kasi sa Pilipinas, mas marami yung mga practitioner natin, yung mga dentista natin dito sa National Capital Region, no, base doon sa mga statistics at doon sa mga medyo malalayong probinsya, nagkakaroon tayo ng kakulangan ng mga dentista para tumingin at saka equipment din, ano, para doon sa pag-aalaga natin sa ngipin. So, sa tingin mo, ito bang YOLO na to o yung you only look once nakalagay dito, ibig sabihin pala ng YOLO, you only look once, no, dito sa YOLO na ito. Makakatulong ba to sa mga ganung sitwasyon? Magandang oportunidad ito para makatulong dun sa mga malalayong lugar, no, sa medical field. So sa Alive, marami kaming hindi lang dental images, meron din kaming mga other images na pinag-aaralan, kagaya ng lung images, kung may pneumonia or walang pneumonia. So yun, no. Kapag kasi sa mga rural areas na medyo wala tayong equipment na available doon. So ano madalas yung nangyayari? I-refer ito ng ating mga doktor sa rural areas na pumunta sa syudad para doon kumuha ng lab test. Diba? So makakatulong itong mga AI tools natin ngayon para magkaroon ng pre-assessment kasi pwede siyang mailagay sa isang mobile phone. Mas mura siya sa mga mas extensive at mas high quality na mga equipment, pero hindi niya
hindi niya pa ma-replace yung mga yun kasi ang features ng mga equipment na yon is mas fine-tuned, no? So itong mga AI apps na kaya nating mailagay sa ating mga mobile phones are for pre-assessment. Okay. So makakatulong siya. At least pwedeng ma-filter out kung meron o wala, and then kung papupuntahin na ba para gumawa ng mga next steps, lab test, no? Na costly. And ma-avoid, pwede siyang tool para ma-avoid natin na lahat ng pasyente i-request natin na magbayad at gumawa ng CT scan lab test, di ba? So may pre-assessment siya. Pero hindi rin tayo fully magre-rely sa ating app na AI kasi there should still be the intervention of our medical practitioners to really double check it kung tama siya. So assistive tool siya. It still will not replace yet our medical practitioners in terms of their knowledge. We really need their expertise pa rin para makita ang output na to at i-verify yung output na to. So continuous development siya. At saka yung syempre advanced yung equipment, di ba? Yung mga advanced equipment, mas kailangan natin yon kung medyo nagiging seryoso na yung ano natin, di ba? Yung sakit. So dun sa base sa sinabi mo, Doc Patricia, pwedeng sa umpisa, no? O yung para lang makita natin kung kailangan pa natin na yung mas anong tawag dito? Yung mas credible pa, no, na ano tawag doon, yung yung test, additional test na kailangan ng ating mga medical practitioners para mas ma-diagnose nila ng ang sakit na meron. At saka yung mga mas advanced na mga equipment siguro. Okay. So, Doc, diyan ka lang. Meron pa tayong ilang mga tanong sa iyo. Meron lang muna ulit tayong ilang mga paalala. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman.
Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas kinatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan. Ako, nasa huling bahagi na tayo. Doc Patricia? Yes, Miss Ben. Ayun, okay. So yung naiwan natin na pinag-uusapan kanina tungkol dito sa AI, itanong ko na kasi ito, dito, YOLO version 11. So ano ba to? Nakatutok ba talaga itong version 11 na ito para sa mga dental problems, mga ganun ba yan, Doc? Ang YOLO, so marami na siyang versions. Sa aming research lab sa Alive at also dito sa Department of Information Systems and Computer Science. So maraming applications ito. So gumagamit kami ng YOLO, hindi lang ito para sa dentistry or sa dental images. Ginagamit din namin ito sa pag-detect siya ng mga objects. So pwedeng mag-detect ng plate number, mag-detect ng kotse, mag-detect kung may tao, may detect kung merong sakit o wala sa isang x-ray image. Isa lang ang dental application na kung saan natin ginagamit itong YOLO. Existing architecture siya tsaka model na ginagamit namin para i-train. So, naka-train siya para mag-detect ng mga objects. Okay. So, pwede siyang mag-detect ng puno, ng tao. Okay, okay. So, kung ito ay version 11, so meron ng 1, 2, 3 hanggang 10. Bago pa itong version 11. Oo. So, ang ating version, of course, it's a continuous improvement yan. No? Continuous improvement. So, ang tool na ginamit natin dito is yung YOLO. So, naka-train siya parang mag-detect ng objects. So, ito-train natin siya, tuturuan natin siyang magbasa at maghanap ng mga objects base dun sa mga imahe na ipapasok natin doon sa ating model na YOLO. Okay. So, kumbaga nag-upgrade siya, Doc, no? From version 1. Improvement siya. Ayun, Tsaka, to version 11. kailangan talaga natin ng kooperasyon at ang ating mga medical practitioners para sa mga imahe na to. Kasi, kailangan malaman natin ano ba yung isang imahe na merong sinusitis o sinusitis. Kailangan natin malaman yon. And kailangan din namin ang tulong. So kaming mga computer scientists, alam namin gamitin itong tools na ito, pero para saan natin siya gagamitin? Dito importante na magkaroon ng teamwork, no, o ng kolaborasyon sa ating medical practitioners at experts, kasi sila yung magsasabi kung ano yung problema na kailangan nilang isolve at paano natin isosolve. Paano nyo pa ito tinitingnan? Paano nyo pa ito dinadiagnose? Nako. So, doon kami makakatulong. So, kailangan talaga ito, no, yung kooperasyon para magkaroon tayo ng localized, no, maturuan natin yung AI. So, Doc Patricia, ito ba ay ready na para magamit? Nandiyan na ba itong software na ito, itong app na ito? Kailangan, nandiyan yung software, no? Pwede siyang i-test. I-feed, no, bigyan ng mga imahe ngayon na hindi kasama doon sa mga imahe na ginamit namin sa training sa kanya. So kaya mataas yung accuracy noon. Yung mga imahe namin medyo nasa hundreds pa lang yung ginamit namin doon. Para kasi mag-train ng isang computer sa AI, kailangan ng
maraming imahe para maturuan siya na more accurate. At the same time, no, kung ano rin yung mga imahe na ginamit namin doon, pareho yung pinagkuhanan, pareho yung mga itsura. So yung tinesting na mga imahe doon is for sure madaling ma-pick up ng model na trinay namin. So mas mataas yung accuracy noon. So nasa mga hundreds yun. So gaya nga ng sabi ko, kung trinay natin ng toddler ng number 3 and 8, maraming number 3 and 8, yun. Madali siyang, pag binigyan mo ng number 8, then okay siya. Pag binigyan mo na ng number 9, bababa ang accuracy. So, posibleng may ibang mga dental images na galing sa ibang equipment na may ibang format, no? Na pag pinasok. So, kailangan pa siyang i-test ng marami at kailangan pa siyang i-improve. So, for now, hindi pa siya pwedeng magamit? We still need, no? Kailangan pa rin talaga natin ng ating medical practitioners. Pwede siyang gamitin to assist the help also of our medical practitioners para magamit ito, para ano pa ba yung kailangan i-improve dito. No? Yun yung common misconception na 90-something, almost perfect accuracy, yun yung base sa training namin. So, kailangan idalin siya sa clinics para ma-test ng ating medical doctors para mas ma-improve natin yung ating doon. Okay. Naku, Doc, maraming salamat. Wala na tayong masyadong oras, pero maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat din po, Miss Ben. Okay. Si Dr. Patricia Angela R. Abu, ang head ng Ateneo Laboratory for Intelligent Visual Environments, o ALIVE. Ayan. So, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kay Ronnie Bumatayo at kay Sino. At kasama din natin sa production side si Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Ayun, kasama din natin si Jobel Lustre ngayong umaga. Maraming salamat din sa ating naging guest ngayong araw, kay Dr. Patricia Angela Abu. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama na si Joy Gabrido. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto bago mag alas 11 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na news